Hey guys! It's super sunny this afternoon. So kaninang umaga ay very snowy, madulas yung kalsada, nakakatakot, no? So ingat tayo pag ganong mga snowy weather day. So ngayon nga ay napakaganda, no? Kanina pala guys is I was out early and hindi muna ako pumunta sa work. I have an appointment doon sa isang health center para sa aking left foot. So, grabe, no? Akala ko tapos na tong pag-monitor nila sa left foot ko, pero hindi pa rin pala. So, I mentioned in my previous vlog na I have this gait assessment. So, kanina nga ay natuloy na yung gait assessment. Gait is the G-A-I-T, not the G-A-T-E. So, titignan nila yung how I stand on my foot, how I walk, everything. So, everything na yon. So, for the physio. So, I think okay naman siya, but meron pa ring a little stiffness na nararamdaman. So, sobrang, kahit konti na lang nararamdaman mo, like, 0 to 2 na lang yung pain at talagang kailangan matanggal yon, no, or talagang i-manage nila kung ano man yung nafe-feel mo. So sabi naman sa akin na ang sinabi lang sa akin is yun nga, bibigyan ako ng, may list na ako actually ng kailangan kong bilhin na shoes. So, tinanong ako at pinadala rin sa akin yung mga shoes na ginagamit ko sa work at sa bahay, indoor, outdoor, ganyan. Dinala ko siya. So, pinakita ko itong, nasaan na yun? So, dinala ko itong Crocs ko, which kakabili ko pa lang. It was a gift for me. So, kung makita nyo sa aking reels, ay pinost ko to. So, sinabi ko ito yung ginagamit ko for my indoor work. Pero actually, hindi ko pa siya masyadong nagagamit. And then, my outdoor winter boots. Ayan. So, may mga comments doon na sa mga something na dapat laced yung aking mga shoes for extra support and other things. So, may checklist naman siya doon. At, ayun nga, kailangan kong bumili ng isang indoor shoes according to the description niya at isang outdoor shoes according din sa description niya. At meron lang certain stores na kailangan kong bilhan kasi meron akong ipapakita na paper. Okay, so yung paper na ipapakita ko ito. So kailangan kong may shoe. So ang kailangan kong consideration is shoe, lightweight, lace up, stiff sole, rockered sole, at removable insole to allow internal modification. So, this is for indoor. So, dalawa yung paper kasi yung isa is pang outdoor. Okay, so, napakagaling guys. Magkakaroon ako ng bagong shoes pero wala akong gagastusin dahil nga under pa rin siya ng WCB. So, ito yung ayan, yung Gait, G-A-I-T footwear. So, ito yung kailangan ko lang bilhan. So, kinross out niya yung iba, like the Work Authority, Mr. Safety Shoes, yung marks. At, yun, at kinross out niya itong isang yellow na to kasi pang older people daw to. So, ang running room, tech shop, soul experience, track and trail, at may specific location lang guys. So, hindi pwede kung saan branch. So, meron siyang specific na location na kailangan lang pumunta at doon ako kukuha ng shoes na indoor and outdoor shoes ko. So, according to the description na binigay sa akin. At, alam nila yung mga shoes na kailangan. So, they will also help me find according to this. So, meron din silang mga form that is covered din ng WCB. So, ayun guys. Ayun, hindi ko pa alam kung the purchase pertains to one pair of footwear only, unless otherwise indicated. This purchase is GST exempt. And if you're unable to find suitable footwear, do not make the purchase. Wait to discuss the situation with your gait therapist. Ayan. So, meron tayong bagong shoes. Okay? So, tignan natin kung ano yung, samahan nyo ako guys kapag naghanap na kami ng shoes this weekend. Ayun. Mamamasyal pala tayo sa kung saan mang itong mga address na to at tignan natin yung mga shoes na available para sa akin according to the Gait therapist.
Ayan. So, tapos hindi pa rin tapos pala yung physio ko, guys. So, sinabi niya ano yung mga ginagawa ng physio sa'yo. And then, sinabi ko, I am doing biking exercise, the step ladder, yung ball sa likod, and iba pa, ganon. And then, sabi niya, is the physio doing hand work on you sa foot mo? Sabi ko, hindi. Yung parang machine, electric may nilalagay. So, ayan. So, I think I need your physio to be doing hand work. So, baka hanapan niya ako ng ibang physio, which, I hope na yung old physio ko na lang yung kukunin nila para hindi na ako mag-adjust sa bagong physio dahil I've been working with that physio. Especially, my physio is very near to our house. It's the closest ever in my house. As in closest na hindi lang siya yung closest. As in talagang sobrang malapit. No, I can go there and walk. Ganon. So, sobrang malapit. So, sana hindi na. Kasi syempre, yung time din, sayang yun yung kung mga mag-extra time travel pa tayo. Ayun. So, yun lang guys sa ating update sa ating WCB na. It's still ongoing. Akala ko totally done. Pero hindi pa guys. Kaya, ayun. So, ganyan pala no. As in pag covered kayo ng WCB and if you allow them to do yung mga treatment sa'yo, then they will still continue doing the treatment until you are fully recovered. As in fully, as in wala, kahit konting nararamdaman dapat wala na. Ayun. Yun lang guys. So, ang ganda dito sa Canada guys, no, yung mga ganyang klaseng benefit na covered talaga tayo. So, I think most companies na especially may mga high risk ay meron silang WCB, and you should also ask your companies for this information kasi important to. It's the company's protection and also your protection, especially when accidents happen during workplace and during work hours. So, napakaganda nito. It will give you a peace of mind na hindi mo naiisipin, especially yung mga pambili ng crutches, pambili ng aircast boot, ayan, and yung mga shoes na gustong pinapabili sa akin ay covered din siya. And even noong ako po I was at home for almost 5 weeks. Those times that I was at home, I was paid according to my salary. So, ayun guys. At yun nga, isa din pala, dahil sa WCB, next year, kung assess tayo ng tax, it's better na magkaroon na tayo ng agent na yung mag-calculate ng ating mga tax. So, hindi ko pa alam ano yung difference nun dahil tax season ngayon guys, and we are also done with our tax. But for 2 consecutive years, hindi kami nag-consult with an agent. We just use Wealth Simple tool online. So, it's very easy, very mura din siya guys dahil kaming dalawa ng asawa ko is $25 for the 2 of us na yon. So, it's very easy. Once you log in, yung kung naka-record na yung name nyo sa Wealth Simple, kung meron na kayong account doon, tapos na-connect nyo na yon sa inyong CRA, ay sasabihin na lang na i-import yung lahat ng mga tax, yung mga T4 nyo, yung mga T2 para sa mga school. So, especially from, if you're international students, nandoon na lahat ng mga T4 nyo, from your part-time, ganyan, lahat nandoon na. At i-import na lang siya at automatic, nagka-calculate na siya. And kung meron naman kayong idadagdag, you can also add them, especially like if you're having church donations, yung mga ganon. So, you can also add that and it will give you tax refund. So, yung mga ganong bagay ay napakaganda kasi we will get tax refund. Pero hindi ko pa nga alam because hindi ko pa nga alam kung ano yung mas maganda, kung online na Wealth Simple tools versus the tax or the agent no ng tax. So by next year we will try having yung tao na to compute for our taxes next year, especially kung merong mga other cases, especially like WCB. Ayun. So yun lang guys. So
samahan nyo kami guys sa aming paghahanap ng aming shoes, ng aking shoes para sa ating indoor and outdoor as recommended by my gait therapist. Yun lang guys, so pauwi muna ako ngayon guys dahil it's still Thursday and Saturday tayo pupunta sa kung saan man di tayo makakabili. Yun lang guys, see you later! Good morning guys! It's Saturday at napakaganda ng weather ngayon. Look, walang snow. Nagmelt na sila. At minus or +1 ang ating weather for today. Kaya naman manipis na yung ating jacket for today. So, kakaiba talaga ang weather dito guys, no? I'm still amazed. Kaya naman, lagi kong sinishare ano yung mga weather changes dito. Because it's still amazing to me na in the morning, sobrang snowy. Tapos sa hapon, parang summer na, diba? Which is, yun naman laging comment din ng mga iba. And yun, you get to experience that here and it still amazes me every now and then na talagang, wow, ano ba talaga ang susuotin ko. Ayan. So, ngayon guys, nandito tayo sa Square on the 23rd. At ngayon nga, nagpa-schedule ako ng massage dito sa Renewed Manual Osteopathic, something like that, no? So, massage clinic siya dito. At, ayun, dahil kailangan natin ng konting massage yan. At cover dito ng aking insurance sa aking work. Kaya, ayun, kaya let's use it. Tsaka kailangan natin ng katawan natin, guys. So, yun lang, guys. I'll see you later. Pasok muna tayo. Renewed Manual Osteopathic and Wellness. A few moments later. Guys, nandito tayo ngayon sa unang stop natin para humanap ng shoes dito sa listahan. So titingnan natin ano yung mga shoes na meron. So hindi siya yung mga regular na shop talaga. Naghahanap lang kami ng parking dito. Ayan, so tingin tayo guys. Ang pangalan nito is The Running Room sa 8537 109 Street. Ayun. Ayan siya. Running Room. Fly, Edmonton Fly. 109 Street, Garneau. Ay, dito ba? Ay, ito pala. Yeah, I think likely will be. Okay, sounds good. Yeah, so yeah, those guys have a bit of extra grip in case of music. And you want a 7.5? No. Yeah, instead of the price of it? So these size 8 are good in the Saucony, yeah. So 8 in the Saucony, 7.5 in the
So dito nga sa running room ay binigyan ako ng mga 4 options of shoes. So brands niya ay Hoka, New Balance at Brooks. So mga 4 na design yan, or meron din sa kabilang side na ibang design. At ayan, so pipili ako ng isang indoor shoes at outdoor shoes. Actually parehas lang ng mga prescription. So dapat naka-laced, firm sole, rocking sole, at lightweight. So yan, parang basically it's rubber shoes na magandang klase lang siya. And ginugel ko muna or chinat GPT ko which is better, Hoka ba or New Balance. So parang based doon sa sinabi ng chat GPT, especially for my kind of work, is the Hoka. And na-feel ko naman na tama din yung binigay na suggestion. Bali, ito ay Hoka Clifton 10. So, ayan, sa mga mahilig sa rubber shoes, try nyo din. Tingnan itong Hoka Clifton 10, 178 or 179 dito sa running room. Pero pagpunta namin sa kabilang store, hindi in-offer sa akin yung mga Hoka brands, New Balance at Brooks lamang. So, ayan guys. So, ito na nga ang ating free shoes from WCB. Wala talaga tayong binayaran guys. So, yung anak ko tanong ng tanong, free ba talaga yan? So, ako din kinakabahan kasi baka magbayad ako. Pero, binigay ko lang yung prescription sa counter and that's it. May resibo. So, ayan. Ito yung tinatry ko at kailangan kong malaman kung okay ba yung fit dahil as according sa instruction, kailangan i-test ko siya and dapat wala nang kailangan break-in. So, ibig sabihin once nasuot ko siya, at once ay feeling comfortable ka na agad. Yan, so testing tayo sa paglalakad. Actually, meron ding treadmill dyan. Nagtry ako kaya lang di ako marunong gumamit. Feeling ko matutumba ako dahil bumibilis yung andar niya. So, I think guys, talagang napakahalaga kung ano yung footwear na ginagamit natin at kung anong klaseng work meron tayo. Siguro nga, kaya madaling mapagod kami sa work because we are using the wrong footwear. So, itong magandang footwear na to, hopefully, malalaman natin yung feedback ko dito pagdating ng after a few days na ginagamit ko siya. Ito naman, gusto ko tong white. Kaya lang, masikip yung pagpasok ng dito doon sa, ayan, nahihirapan akong ipasok, no? So, parang baka makita ng fisyo na gusto ko lang ito for fashion. Kaya hindi ko siya kinuha at saka hindi rin ako magaling mag-ingat sa mga white shoes. Kaya hindi ko siya kinuha and pang talagang reason is yun nga, masikip siya pag ipapasok ko yung paa ko. Diyan sa bungad na yan, masikip siya. So parang mahihirapan yung ankle ko sa pagpasok doon. So ayan, pero ang ganda sana niya kasi all white. Although, takot din ako mag all white kasi hindi ako magaling mag-alaga or mag-manage ng white. So, ayan guys, magbabayad na tayo using our prescription. What's your phone number? Saan yung papel? A few moments later. Dito ka na magpa-park. Soul experience. So dito guys ay nakapag-try din naman ako ng 2 shoes, New Balance at isang Brooks. Maganda rin naman yung Brooks guys, kaya lang hindi ko masyado bet dahil parang mas feel ko doon kumuha sa kabila dahil dito parang ang mahal ng pricing nila. Although free siya, no, pero parang they're not true to their price. Wala lang, parang iba lang yung na-feel ko. So anyway, hindi muna kami kumuha ng isang shoes. Maybe babalikan namin next weekend ulit. Para dun sa other pair ko. These are sale. So, may love ikaw. Sige, burger na din. $5 value meal, junior chicken.
ba yan? Oo, deep dyan. French fries. Me and you French fries, mommy, and I still have burger. Yes. And daddy's on diet. Okay guys, so paupunta na tayo dun sa ating daughter na may kasamang mga friends. Susunduin na natin siya. After natin pumunta sa dalawang stores. So dun sa first store, maganda siya, running room, kasi yung price niya parang totoo yung mga price niya talaga. Like yung sa akin na Hoka is $180 yun. Free. Hindi. Under ng WCB guys. So covered siya ng WCB. No cost for me. Kahit ano, pakita ko lang yung parang reseta no, ng physio sa akin. At yun. So nakakuha ko ng isang pang outdoor shoes. Actually pareho lang rubber shoes yun eh. So, tumingin lang kami dun sa isa, malapit lang yon, and then, mga ibang lahi yung nandun. So, parang mga Indian yata siya. Soul Experience. Medyo mahal yung mga presyo nila. Tapos, hindi nila in-offer yung Hoka. So, New Balance and Brooks lang yung pwede kong kunin. Pero, ang price nila sa New Balance and Brooks na brand is $299 or $300 worth. Pero, actually, dun sa running room, ang presyo lang nung lahat ng in-offer nila sa akin is $180 din. Kapresyo din ng Hoka. So parang mas true to its price yung running room kesa dun sa Soul Experience, no? Kasi at saka yung New Balance kasi parang usually medyo common siya. Makikita mo lang siya pag pumunta ka ng Costco, di ba? Yung mga ganon. So yung Hoka, medyo maganda din yung medyo hindi siya available sa mga ganong sa mga Costco. So maganda rin yung Hoka bukod sa medyo bago yung brand niya, 'di ba? So parang hindi ako bumibili ng mga shoes talaga na very expensive. Usually binibigay lang sa akin. So, WCB, thank you sa pa-shoes ng outdoor and indoor shoes. So hindi pa kami bumalik sa running room kasi meron pa kaming ibang options, kaya lang wala ng time dahil may susunduin pa kami. So by next week namin kukunin or titignan yung ibang stores, titignan namin kung okay din ba yung in-offer nila doon. So pagkakuha namin ng shoes na yon, pag nakapunta kami dun sa store, titignan namin kung okay ba yung offer nila doon, at kung hindi, doon kami sa running room pa din titingin ulit kasi maganda dahil Hoka talaga yung mga in-offer nila. So may Hoka din, Hoka, Brooks, and New Balance din naman yung in-offer nila. Pero yun nga, hindi ko alam kung sa iba ay may Hoka din na in-offer. Ayun. So, kayo guys, ano yung magandang rubber shoes para sa inyo? Anong brand ng rubber shoes, no? So, hindi lang basta rubber shoes. Kailangan firm yung sole niya, tsaka rocker shoes. So, ganun pala yun. Tapos, thick yung niya, no? Maganda. Maganda yung sole niya. At parang pag ganon. So, maganda yung kapit sa paa nyo. So, yun. Ayun, wala akong masyadong sa mga rubber shoes, guys. Pero kung meron kayong mga comments tungkol sa Hoka brand, ano yung experience nyo, kung okay ba siya for, especially for ECE, no, talagang yun daw yung highly recommended ng ChatGPT. Yun lang, guys. So, guys, dito muna tayo sa Marshall. So, yung susunduin namin, hindi pala natuloy kasi pagkatapos daw nilang maglaro dun sa jump fun park, mag-aano muna sila, kakain. So dito muna tayo guys sa Marshalls kasi yan, mura yung mga binibenta ba dito? Mura din. Mga branded na mura, tapos brand new naman siya. So, tignan natin guys. Bibili tayo kasi nakatanggap ang ating only boy ng kanyang birthday gift mula sa Lolo and Lola from the US. So, thank you sa advance birthday gift na ito. By end of this month pa naman yung birthday niya. So, ayun. Let's go guys. Come, bebe. Lovely. Lovely.
Daddy. Daddy. Close the door. Go, 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 go. Go, go, go. Go. So, dito tayo sa Nike muna kasi konti ng rubber shoes dun sa size niya. Kaya, may nabili siyang isa na Aldo for $60. Tingnan natin tong Nike. Sana yung mga may sale. At first time din pala namin makapunta dito sa malapit sa amin na parang outlet store ng Nike. So, medyo mura siya. May extra discount rate pa, no? So, like, yung price nila is $99 tapos less 40% discount pa. So, maganda pala dito, guys, pumunta. Especially, syempre, kung may budget ka. At ito nga, ay gift naman ng lolo at lolo sa aking son. So, ayan, thank you sa mga blessings for this week. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!